Walang permanente sa mundong ito. Patuloy na hinuhulma ng panahon ng pagkilos at pakikipagsapalaran ang mukha ng ating mundo. Mga pagbabago sa anyong tubig. Saan nga ba tayo dadalhin ng agos ng panahon? Mga pagbabagong nagaganap sa ilalim at sa ibabaw ng lupa. Paano kung magising na lamang tayo isang araw? Hindi na tulad ng dati ang mundong ating kinagisnan. Tulad na lamang nitong taon. Marami sa atin ang natakot sa bagsik na ipinamalas ng Taal noong muling pumuntok ito matapos ang ilang taong pananahimik. Kung sa pinakamabagsik na bulkan sa buong mundo, huwag ismolin ang Taal. Sa mga nagdaang panahon, nakapagtala na ito ng 42 eruptions mula 1572 hanggang 1977 at ang pinakahuli na nga ay nitong January 12, 2020 na nagdulot ng malaking pinsala sa kabuhayan, agrikultura at infrastruktura. Sa Teacher TV PH, ibabalik kita sa nakaraan ng Bulkang Taal. Sa pusod ng lawa na isa sa pinakamagandang tanawin sa buong Pilipinas. Katunayan, libo-libong turista na ang dumayo rito para lamang makakuha ng breathtaking views. Hindi pa Taal Lake o Lawa ng Taal ang pangalan nito noon. Mas kilala ito sa pangalang Lawa ng Bonbon. Alam nyo ba na hindi talaga tubig tabang ang lawa noon? Ang lawa ay nagsilbing lagusan o inlet na konektado sa Balayan Bay. Kung makikita ang lumang mapa ng Batangas, malaki ang lagusan na ito. Ngunit noong pumutok ang bulkan noong 1754, nagdulot ito ng pagkipot at pagliit ng lagusan dahil sa tumabong ektaryang abo, putik at bato sa Ilog Pansipit. Bago ang 1754 eruption, ang tubig sa lawa ay malayang konektado sa Balayan Bay. Kaya naman ang tubig dito ay maalat-alat, pinaghalong tubig, tabang at alat. Kapag nagsama ang tubig alat at tubig tabang, ay tinatawag na itong brackish water. Noong 2010, sabi sa isang research ng mga scientists na sina Papa at Mamaril, maraming Espanyol at Amerikanong manlalakbay, misyonaryo, siyentista ang sumubok isulat ang kasaysayan ng lawa gamit ang mga sinaunang pamaraan ng pagmamapa. Halimbawa na nga rito ang mapa ni Murillo Velarde na nabuo dahil sa ekspedisyon o paglalakbay ni Juan de Salcedo noong 1570. Sabi sa tala ng kasaysayan, maalat-alat ang tubig rito kung saan matatagpuan ang maraming uri ng pating, tuna,
ahas, at iba pang mga organismo na namumuhay sa lawa ng aktibong bulkan. Dahil ang lawa ay tila may pusod o koneksyon sa dagat, nakakapasok rito ang naglalakihang galyon na naghahanap ng bagong tuklas na lupain. Bukod rito, marami ring buwaya sa lawa. Ika nga ni na Hargrove at Medina, bunsod sa matagal na pagputok ng bulkan noon, makikita nagtatalsikan ang mga patay na buwaya at isda. Sabi rin ni O'Malley, marami ring natagpo ang patay na pating sa lawa. Pareho nang wala ang mga buwaya at pating o bull sharks sa Taal ngayon. Ngunit hanggang ngayon, malabo pa rin ang kanilang pagkaubos at pagkawala ng mga natirang uri nito sa lawa. Marahil dulot ng pangingisda, pangangaso o pagpatay sa mga ito. Sayang nga lang, at walang natirang buto man lang o bakas na sila ay mapayapang namuhay kapiling ang Bulkan Taal. Sa kabilang banda naman, bull shark ang sinasabing nooy lumalangoy sa Taal Lake. Ayon kay Yves Bouquet, siguro iisipin mong imposible ito, ngunit dahil na nga sa magandang kalagayan at kondisyon ng tubig ng Taal noon ay hindi imposibleng mabuhay sila sa ganoong uri ng environment. Dahil nga sa pagsasara at pagkipot ng ilog Pansipit, unti-unting nabago ang tubig sa lawa. Mula sa brackish na uri ng tubig, naging tubig tabang o freshwater na rin ito, bunsod na din ng mga pag-ulan. Sa totoo lang, noong panahon ng Amerikano, namumuhay pa ang mga pating hanggang 1911. Pero hindi naging biktima ang mga pating ng pagsabog ng bulkan, kundi ng pinakamabangis na mga tao. Namatay sila at tuluyan na naglaho dahil sa overfishing noong 1930s. Kaya naman kapatid, patuloy pa rin nating pahalagahan ang kalikasan na tinatamasa natin ngayon. Dahil pwedeng mawala ito, hindi dulot ng isang pagsabog ng bulkan, bagyo o anumang kalidad. Maaari itong tuluyang mabaon sa limot at mawala dahil sa ating kapabayaan. Kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para makareceive ng updates mula sa Teacher TV PH. Muli, maraming salamat at ingat tayong lahat.